Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa buwan ng Setyembre, ito yung ating mga inaasahang track ng mga posibleng bagyong mamuo or pumasok ng ating PAR. So for September, 2 hanggang 4 na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual tracks sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating PAR. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa. At patungo yung track dito sa northern boundary ng ating PAR or northeastern boundary ng ating PAR towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inaasahan natin na maliit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin ito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuo sa silangang boundary ng ating PAR. Gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurving track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung tsansa na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track. Posibleng yung movement ito generally northwestward pa rin, no? Pero posible itong maglandfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito, possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng Setyembre, nasan pa rin natin yung pag-iral ng habagat. Kaya kung may bagyo tayo, kahit na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa case na ito. At para naman sa ating latest satellite images, huling namata nitong low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw sa layong 695 km silangan ng Daet sa may Camarines Norte. So nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon na ito at ng southwest monsoon o yung habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng central and southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin dito sa buong Visayas. Samantala, sa rest of Luzon, dito sa northern Luzon, pati na rin sa buong Mindanao, ay inasahan natin ang mas maaliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. At ito naman yung ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. So ito yung ating weather advisory na inisyu kaninang alas 5 ng umaga. Dahil sa epekto ng low pressure area, saan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan na posibleng maranasan dito sa silangang bahagi ng southern Luzon. So sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines provinces, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Dahil naman sa habagat, itong kanlurang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, makakaranas rin ng significant rainfall. So dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Pagsapit naman bukas, mababawasan na yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng low pressure area dito sa eastern section ng southern Luzon. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa areas ng Mimaropa at Western Visayas. So starting tomorrow, itong lalawigan na lamang na Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, today until tomorrow, patuloy po tayong maging handa sa mga banta ng localized floodings, especially sa mga urbanized areas o yung mga low-lying areas at yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Posible rin yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at yung mga highly susceptible areas. At ito yung ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw for Luzon. So dito sa area ng Metro Manila,
At malaking bahagi pa ng Luzon makakaranas sa makulimlim na panahon. So isa-isahin po natin dahil sa epekto ng low pressure area, makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Bicol Region, sa lalawigan ng Quezon, sa mga lalawigan rin ng Bulacan at sa May Rizal. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon at buong Mimaropa, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. Dulot naman yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So makikita natin, no, silangang bahagi ng Luzon, makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Samantala itong western sections ng Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga flooding or landslides over these areas, lalong-lalo na kung continuous yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, so for northern Luzon and the rest of central Luzon, or for most of northern Luzon, so Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas ng Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao, magpapatuloy nga yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa buong Palawan at buong Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng mga areas na ito, so sa buong Mindanao, ay generally fair rin ang ating inaasahang panahon. So, maaliwalas, simula umaga to tanghali, pero maghanda pa rin tayo sa mga pag-ulan na dulot ng thunderstorm, especially sa hapon hanggang sa gabi. So, mapapansin po natin, no, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa northern portion ng Mindanao. So, umiiral pa rin yung habagat over these areas, dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, pero as compared to kahapon, mababawasan na yung mga sustained na mga pag-ulan. Pero maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flooding or landslides. At sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so ito yung mga inaasahan nating panahon sa mga susunod na araw. So muli itong low pressure area na ating minomonitor, malit yung chansang maging bagyo within the next 24 hours. Yung paggalaw nito ay generally northwestward or pahilagang kanluran patungo dito sa karagatan sa silangang bahagi ng Central Luzon. So hanggang bukas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat at ng low pressure area na ito dito sa Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at sa buong Visayas. Pagsapit naman ng Miyerkules, mababawasan na yung mga pag-ulan over Central and Eastern Visayas. Magsisimula na yung mga pag-ulan over Northern Luzon. So, for Wednesday or sa araw ng Miyerkules, asahan natin yung maulang panahon over Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, sa area ng Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, mababawasan na yung mga pag-ulan over Visayas and most of Southern Luzon, pero magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa may Ilocos Region, sa may area ng Cordillera, Central Luzon, at dito sa kanlurang bahagi ng Mimaropa, dito sa area ng Palawan. Kaya sa mga sunod na araw, patuloy po tayo mag-monitor ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers dahil posible pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms. So ito yung mga malalakas sa pag-ulan sa bandang hapon hanggang sa gabi. So kahit panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito, kung may kalakasan, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:08 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized warnings na ini-issue nga ng ating Pag-asa Regional Centers tulad ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories o yung mga heavy rainfall warnings, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report. At palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.